Hi guys! Welcome to day 9 of our free UPCAT review kung saan tinuturo ko sa inyo ang mga concepts na alam kong lalabas sa UPCAT. So, ang topic natin ngayon is the central dogma of biology and nasa science portion tayo. Okay, simulan na agad natin. The central dogma of biology describes the one-way flow of genetic information inside a cell, which is from DNA to RNA to protein. Okay, so sabi dito, ang DNA, okay, so isa-isahin muna natin to. Ang DNA, guys, ang DNA, tinatawag din yan na deoxyribonucleic acid. And double-stranded siya, double-stranded. Ibig sabihin ng double-stranded kasi is pag ganyan siya. Pag ganyan kasi ang parang form ng DNA natin. Pero syempre, mas pangit ang drawing ko. Double-stranded molecule, tapos it is built from repeating nucleotide units. Kasi nga, gawa yon sa nucleic acid, ang DNA natin, di ba? Repeating nucleotide units, which consists of tatlong bagay. Basta ito alalahanin nyo. Ang DNA, it consists of three things. One sugar, a phosphate group, and one of the four nitrogen bases, which are either ATCG, adenine, thymine, cytosine, guanine. Yun lang ang kailangan nyo malaman about DNA. So, sabi dito, base pairing is strict and predictable. Kasi nga, complementary nga ang ating base pairing. So, ano ba ibig sabihin ng base pairing? Kasi guys, di ba nga ganyan ang DNA? Eh, may mga letters kasi dyan. Isipin nyo na lang letters sila. Tapos, itong apat na to, nagpe-pair-pair yan. Ang adenine, lagi siyang nagpe-pair with thymine. Bale, isipin mo, ang adenine, lagi siyang nakikipag-pair with thymine. While ang cytosine naman, lagi siyang nakikipag-pair with guanine. Yan na lang, isipin nyo. Sa alalahanin yan, ha? Tapos, i-discuss na natin yung steps sa Central Dogma of Biology. So, meron kasi yung three steps, which are replication, transcription, and translation. So, pero ginawa dito sa reviewer na to, sabi dito, the first stage, which is transcription, takes place in the nucleus, where the enzyme RNA polymerase uses one strand of DNA as a template to build a complementary strand of messenger RNA. Kumbaga, ang sabi dito, kunwari, meron dito ang DNA strand. Ayan, may DNA strand dyan. Tapos, meron tayong enzyme na may tinatawag na enzyme na RNA polymerase na gagawa ng kopya dito. Kuwari, ito DNA to. Ito, mRNA to. Gagawin yan ng RNA polymerase. Tapos, gagana yun, ito, ayan, oh. It builds a complementary strand. Ibig sabihin ng building a complementary strand, kunwari, A to. Magiging, hindi. So, kunwari mo na C to, C. Magiging G to. Kunwari, G to, magiging C to. Ganun siya. I-discuss muna natin anong pinagkaiba ng DNA at ng RNA. Sabi dito, RNA differs from DNA in two ways. Kasi guys, ang RNA, it is usually single-stranded and it substitutes uracil for thymine. Ibig sabihin, kung A ang nandito, U ang lalabas dito. Kasi sa RNA, imbis na ATCG, mali yan, magiging AUCG. Bale, hindi na thymine ang lalabas, kundi uracil na. Okay, sabi dito, once the mRNA has been processed, it travels out of the nucleus to a ribosome for the second stage, translation na. There, the mRNA sequence is read three bases at a time. Ibig sabihin, each three base unit is called a unit. Kumbaga halimbawa, merong AUG. Ito yung tinatawag natin na amino acid. Ay, na codon, rather. Ayan yung tinatawag natin na codon. Sabi dito, each 3 base unit is called a codon. For example, is AUG. Met yan eh. Met.
and each codon specifies either a particular amino acid or a stop signal that ends the chain. Bali ang sabi, each codon, kada 3 letters na makikita mo, they signified either an amino acid or a stop codon. Ito kasi start codon ang tawag dito. Start codon. Ano yan? Ang methionine ang sinisimbolize nan. Pero meron tayong mga stop codon which are uwa, uwag, tsaka uga. Kumbaga yun yung mga sinasabi mo kapag lilindol eh. Yan, lahat yan mga stop codon. Stop codons. Etong tatlong to. Pero lahat na ng ibang combination, um, hmm, they are amino acids. Okay? Sabi dito, amino acids are delivered to the ribosome by transfer RNA. So, meron kasi tayo iba't ibang klase ng RNA. Nabanggit na yung mRNA and ngayon, tRNA naman. Sabi, nililink together, wait lang, amino acids are delivered to the ribosome by the transfer RNA. So, ang nagde-deliver guys, yung transfer RNA. Ano uli ang mRNA? Yun yung strand na yan na kinapi, okay, from the DNA. Yung mga amino acids are linked together with the help of ribosomal RNA. So, sabi, yung mga amino acid nililink together with the help of rRNA, ribosomal RNA, to build a protein. Kasi nga, ang ribosomes, sila yung responsible for proteins, okay? Because proteins carry out nearly all of a cell's structural and functional work. Kaya nga sobrang importante ng protein, lalo na sa mga gym bro dyan, kasi nga, they carry out nearly all of cell's structural and functional work. This DNA to protein pathway is ultimately what allows genes to determine an organism's observable traits. Ibig sabihin guys, yung DNA to RNA to protein na yun ang dahilan kung bakit ganyan ang itsura mo. Okay? So, ito yung mga na-discuss natin. Key points. Ang central dogma, ito lang yon. Ang central dogma, dati akala ko part yan ng cell, pero it's a process. It's a theory, okay? Ang DNA-based pairing is ito. Yan. Tapos, ang transcription naman is DNA to mRNA. mRNA to protein naman is translation. Hindi nabanggit yung replication dito kasi yun ay kapag nire-replicate yung DNA. Hindi na siya kailangan dito. Tapos, a codon signals either a specific amino acid or a stop instruction. Ganun lang kadali i-summarize yung diniscuss natin today. So, ito, may example dito. Pwede nyo siyang sagutan. Screenshot nyo lang. And kung gusto nyo makuha tong reviewer na to, itong PDF file lang dinidiscuss ko ngayon, then kindly message me on my TikTok para makapag-avail kayo ng PDF files ko from day 1 to day 25. Okay, guys? So, screenshot nyo lang to. Meron na ring answer kayan kung gusto nyong sagutan. And I will see you tomorrow for the next video. Yun lang. Bye-bye!